ngayong sa susunod na buwan, implemented na raw yung 1% withholding tax sa online sellers na i-deduct ng mga yung mga online platforms yung magde-deduct sa kanila, no, yung mga online platforms yung magde-deduct ng 1% withholding tax sa online sellers starting this December. Well, tama naman na taxan kasi considered hanap buhay na yan. Pero yun yung kagaya pa rin sa ibang withholding tax, pag hindi ka kumikita ng 250,000 in 12 months, exempted ka. Pero parang malabo yun kasi parang bibira kang kumita ng di ba kung matagal ka na nag-online, okay kung bago ka pa lang, pero kung matagal ka na nag-online, bibira kang kumita ng hindi bababa o bibira kang kumita ng hindi umaabot sa 250,000 pesos. Di ba? Pero ang sa tingin ko dyan is, ipapasa lang din sa consumer yan Kagaya doon sa gasolina, di ba? Yung excess tax sa gasolina, sa fuel, ibinibigay sa consumer, ganun din sa mga to. So, expect another increase dun sa mga online items na binibili dahil dun sa 1% withholding tax. At saka sana maayos yung IRR kasi kilala nyo naman sa Pilipinas, minsan nagka-doble-doble yung mga bayad. Dahil yung interpretation ng guidelines is mali or mali mismo yung guidelines. Yun ang pattern sa Pilipinas Mali yung interpretation or mali talaga yung guidelines, hindi makatao. Okay lang magbayad ng buwis pero dapat yung guidelines malinaw, yun lang yun. So, yun lang po.